si Junia. Ikukwento ko sa inyo yung 3 kwento ng gabi, mga na-share sa akin. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Paalala, kapag may nakita kang bagay na hindi mo may paliwanag, huwag mong titigan ng matagal. Story 1, Balete Drive. Isang gabi ng tag-ulan, umuwi ang magkasintahang sina Marco at Liza galing sinehan. Bandang 11:00 na at napilitan silang dumaan sa Balete Drive para makaiwas sa traffic. Basang-basa ang kalsada. Sa magkabilang gilid, mga punong balete, malalaki, madilim, parang may aninong nakasiksik sa ilalim. Habang umaandar, biglang bumigat ang hangin sa loob ng kotse. Nagyelo ang pakiramdam ni Liza kahit naka-jacket. Nag-fog ang salamin kahit naka-aircon. Sa rear view mirror, may nakita si Marco, isang babaeng nakaitim sa likod. Basang buhok na nakatakip sa dapat sanang muka, parang sa Japanese horror, at wala siyang muka. Napapereno si Marco. Si Liza napahawak sa rosary. Nagdasal siya ng pabulong. Ama namin, sumasaamin ka. Sa harap ng kotse, lumitaw ang itim na belo. Yung babae, dahan-dahang lumapit, hindi naglalakad. Tang. At bawat lapit niya, humihina ang headlights. Sinubukan ni Marco i-start ulit ang makina, pero ayaw. Isang iglap, may kumatok sa windshield. Tik, tik, tik. Pagdilat ni Marco, wala na yung babae. Pero sa basang salamin, may naiwan na marka ng kamay. Mahaba ang daliri, parang galing sa sobrang lamig. Pag-uwi, nilagnat si Liza. Sa panaginip, may babaeng umiiyak at paulit-ulit lang, tulungan mo ako. Huwag mo akong iwan. Kinabukasan, pumunta sila sa simbahan, nagsindi ng kandila, at nagdasal para sa kaluluwang hindi matahimik. Pero paglabas nila, napansin ni Marco na may kakaibang nangyayari. Sa loob ng kotse, may amoy basang lupa na ayaw mawala. Pagkatapos ng ilang buwan, kapag napapadaan kami sa lugar ng pinangyarihan, parang andun pa din siya at pilit na nagpaparamdam. At sa loob ng sasakyan, parang may mahinang iyak. Story 2, Hindi inaasahang pasahero. Si Tomas, jeepney driver sa probinsya. Bandang 2:00, last trip na niya. Halos walang pasahero. Puro dilim at static ng radyo. Sa gilid ng kalsada, may babaeng pumara. Nakaitim, may belo, parang galing lamay. Sumakay siya at umupo sa likod. Nakayuko. Pagandar, napansin ni Tomas. Sa salamin sa harap, walang refleksyon yung babae. May upuan, pero parang walang tao. Tinanong niya, "Ate, saan ka po bababa?" Walang sagot. Tapos umiba ang pakiramdam ni Tomas. Lumingon si Tomas. Yung babae, nakataas ng ulo. Humaba ang leeg,
at nakatitig sa kanya na parang gutom, hindi kumukurap. Tinabi ni Tomas ang jeep. Nagdasal siya. Ama namin, Ave Maria. Biglang bumuka ang likod ng babae. Lumabas ang pakpak. Umalpas siya palabas ng bintana, parang hanin. At sa kinauupuan, parang may mga kalmot. At sa taas ng jeep, may gasgas na mahahaba. At tuwing sasakay si Tomas sa jeep, hindi pa din niya matanggal sa isipan niya ang mga nangyari nung kinagabihan. Story 3. Ang nilalang sa puno. Sa Niyugan, may malaking puno na iniiwasan ng mga tao kapag gabi. Kasi may kwento tungkol sa puti na bata. Maputi ang balat, maputla ang mata. Halos parang ulap ang balat. Isang gabi, pauwi si Joel galing inuman. Dumaan siya sa daang may niyogan, malapit sa may malaking puno. Doon niya narinig ang boses. Kuya, kuya, laro tayo. May lumitaw sa likod ng puno. Isang bata, puti at payat, nakatitig kay Joel. Inabot ng bata ang kamay niya. Pagkahawak ni Joel, parang nagyelo ang balat. At pagbitaw, may asul na marka sa palad. Tara, daan ka muna dito sa malaking puno, sabi ng bata. Paglapit nila, parang humina ang tunog ng paligid. Napatigil at napatingin si Joel. Tapos biglang humigpit ang kamay ng bata sa kanya. Sinusubukan siyang itulak papasok sa loob ng puno. Kumapit si Joel sa gilid. Nanlaban. At bumitaw siya sa lupa. Pagtingin niya, wala na yung bata. Pero may masamang tawa na galing sa puno ang lumabas. Pag-uwi niya, akala niya tapos na. Pero sa madaling araw, may parang nanlalaro sa kanya sa bahay. Parang yung puting bata ang nagpaparamdam pa din kay Joel. Kahit nasa Maynila na si Joel, minsan naririnig pa rin niya sa tenga. Kuya, laro tayo. Yun ang 3 kwento ng gabi. Pare-pareho silang may kakaibang karanasan. Kung may kwento ka rin, i-comment mo lang. At bago ka matulog, magdasal. Kasi minsan, hindi mo alam katabi mo na sila. Magandang gabi.